Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 3, Aralin 6. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa serbisyo ng pamahalaan, batay sa pambansang budget ng Pilipinas 2023, serbisyong pang-imprastruktura. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Una, nasusuri ang papel ng pamahalaan at mga programang pang-ekonomiya. Ikalawa, nakikilala ang mga kagawaran ng pamahalaan. Ikatlo, naiisa-isa ang mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pang-ekonomiya. Unang araw. Munting balik-aral. Busak kaalaman. Magtanim ay di biro. Sa saliw ng kantang Magtanim ay di biro, ang guro at mga mag-aaral ay kakantahin at gagayahin ang indak ng nasa video. Sabay-sabay itong kakantahin sa loob ng klase. Narito naman ang mga katanungan. Una, mayroon ka bang kilalang magsasaka? Ikalawa, sa iyong palagay, mahirap ba ang kanilang gawain? Ikatlo, ano ang pinakamagandang bagay ang ibinibigay ng mga magsasaka sa atin? Ikaapat, sa iyong palagay, kung wala ang mga magsasaka, ano ang mangyayari sa atin? Ikalima, ano sa iyong palagay ang higit na kailangan ng mga magsasaka upang mapaunlad ang kanilang trabaho? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Sa nakalipas ninyong aralin ay nakikilala ng mga mag-aaral ang iba't ibang departamento ng pamahalaan na may kaugnayan sa ekonomiya. Para sa araling ito ay kikilalanin naman ng mga mag-aaral ang iba't ibang departamento na may kaugnayan sa infrastruktura. Ako ay patlang. Ito ang gagawin ko. Ngayon naman, magpapakita ang guro ng mga larawan ng iba't ibang trabaho na may kaugnay sa paksa na tatalakayin. Ang mga mag-aaral ay mag-iisip ng mga bagay na ginagawa ng naturang trabaho. Narito ang unang larawan. Siya ay isang inhinyero o engineer. Ang inhinyero o engineer ay nagdidisenyo ng mga gusali, tulay o iba pang istruktura gamit ang plano o blueprint. Ikalawa ay piloto o pilot. Nagpapalipad ng eroplano at sinisiguro ang ligtas na paglalakbay ng mga pasahero sa himpapawid.
Ikatlo ay kapitan ng barko. Siya ang nagmamaneho ng barko at namamahala sa paglalayag nito sa dagat o ilog. Ikaapat, tagapamahala ng tren. Nagpapagana at nagmamaneho ng tren upang makarating sa tamang destinasyon ng ligtas. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, serbisyong pang-imprastruktura, mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa gawain sa kalsada, transportasyon, at marami pang iba. Ikalawang araw. Komunikasyon, mga kalsada, at iba pang transportasyon. Isa-isahin ang mga kagawaran at ang kanilang layunin at programa at serbisyo na may kaugnayan sa ekonomiya. Una ay komunikasyon. Department of Information and Communications Technology o DICT. Kagawaran, kagawaran ng teknolohiyang impormasyon at komunikasyon o Department of Information and Communications Technology o DICT. Mandato. Ang DICT ang pangunahing ahensya ng ehekutibong sangay ng pamahalaan na magsisilbing tagapagtatag ng patakaran, plano, koordinasyon, implementasyon, at administratibong entidad na magpaplano, magbubuo, at magtataguyod ng pambansang layunin para sa pag-unlad ng teknolohiyang impormasyon at komunikasyon o ICT. Halimbawa ng programa, Free Wi-Fi for All. Ang layunin ng programang Free Wi-Fi for All ng DICT ay magbigay ng libreng akses sa mga Pilipino sa mga oportunidad, edukasyon at impormasyon, at ang kakayahang makilahok sa lumalagong ekonomiyang digital sa pamamagitan ng libreng internet sa mga pampublikong lugar sa buong bansa. Ang programang ito ay naglalayong itaguyod ang paglago ng kaalaman at pasiglahin ang ekonomikong pag-unlad sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng akses sa internet sa mas maraming Pilipino. Layunin nitong payagan ang mga tao na makilahok sa online na pag-aaral, magawa ang mga transaksyon online, at magamit ang iba't ibang serbisyo at aktibidad na nagtataguyod sa digital na ekonomiya ng bansa. Ikalawa ay mga kalsada. Department of Public Works and Highways o DPWH. Kagawaran ng mga paggawaing bayan at langsangan o Department of Public Works and Highways o DPWH. Mandato. Ang DPWH ay isa sa 3 ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa ng mga pangunahing proyektong infrastruktura. Ang DPWH ay itinataguyod na magsagawa ng mga sumusunod.
Una, plano para sa infrastruktura tulad ng pambansang kalsada at tulay, kontrol sa baha, proyektong pangkabuhayan at iba pang mga pampublikong gawain, at ikalawa, ang pagdidisenyo, konstruksyon at pagpapanatili ng mga pambansang kalsada at tulay at mga pangunahing sistema ng kontrol sa baha. Halimbawa ng programa Build, Build, Build o BBB. Ang programang Build, Build, Build o BBB ay ang pangunahing programa ng administrasyon ni Duterte na layuning magdala ng Golden Age of Infrastructure. Sa Pilipinas, ang kakulangan sa infrastruktura ay matagal nang itinuturing na Achilles heel ng ekonomikong pag-unlad ng Pilipinas. Ang programang BBB ay layuning mapabilis ang gastusang pampublikong infrastruktura mula sa isang average na 2.9% ng Gross Domestic Product or GDP noong panahon ng Administrasyong Aquino hanggang sa mga 7.3% sa pagtatapos ng administrasyon ni Duterte. Ang halagang ito ay umabot sa mga 8 trilyon hanggang 9 trilyon mula 2016 hanggang 2022 upang tugunan ang malaking kakulangan sa infrastruktura ng bansa. Kagawaran ng Transportasyon o Department of Transportation o DOTR. Sunod naman ay ang transportasyon. Department of Transportation o DOTR. Mandato. Ang DOTR ang pangunahing ahensya ng ehekutibong sangay ng pamahalaan na magsisilbing tagapagtatag ng patakaran, plano, programasyon, koordinasyon, implementasyon at administratibong entidad para sa pagtataguyod, pag-unlad at regulasyon ng matibay na sistemang transportasyon at komunikasyon. Halimbawa ng programa, aviation at paliparan. Ang koneksyong panghimpapawid ay nananatiling mahalagang tagapagtaguyod ng paglago at kaunlaran. Kaya naman, ang DOTR ay patuloy na nagtatayo ng mga bagong pintuan at nagpapabuti, nagreremedyo at nagpapabago ng antas ng mga kasalukuyang paliparan sa bansa upang pag-ugnayin at pagbuklurin ang bawat rehiyon ng bansa at ang kaniyang mga mamamayan ng mas malapit sa isa't isa. Sektor ng riles. Ang layunin ng DOTR ay palawakin ang kasalukuyang haba ng mga linya ng riles sa bansa mula 77 kilometro hanggang o patungo sa 1,900 kilometro sa taong 2022 at higit pa. Sektor ng maritime. Nakamit ang malalaking pagpapabuti at pagsulong sa mga pantalan sa buong bansa sa lahat ng rehiyon tungo sa pagpapalakas ng konektibidad at mobilidad sa maritime. Transportasyon sa kalsada at infrastruktura. Ang kaginhawaan,
kaligtasan at kahandaang madaling magamit ng mga terminal ay nararapat para sa mga Pilipino. Kaya naman, itinayo ng DOTR ang mga intermodal na land port upang gumaan ang problema sa trapiko. Ang kaginhawaan, kaligtasan at kahandaang madaling magamit ang mga terminal ay nararapat para sa mga Pilipino. Kaya naman, itinayo ng DOTR ang mga intermodal na land port upang gumaan ang problema sa trapiko. Pinatnubayang pagsasanay, wala kayo sa kagawaran ko. Narito ang panuto na inyong gagawin. Una, ang klase ay mahahati sa 3 grupo. Ikalawa, bawat grupo ay bibigyan ng guro ng kagawaran batay sa tinalakay. Ikatlo, magkakaroon ng presentasyon ang bawat grupo ukol sa kanilang kagawaran kung saan ang bawat kasapi ng grupo ay may gagampanan. 1 hanggang 5 miyembro ay magsisilbing aktor na siyang magpapakilala ng kagawaran at pagpapakita ng kilos at gawa ng kagawaran. At 1 hanggang 5 miyembro ang siyang magiging tagapagsalaysay ng mga gawain at programa. Ika-4, ang tema ng presentasyon ay maipagmalaki ang kagawaran sa pamamagitan ng kanilang mga programa at ambag sa ikakabuti ng ekonomiya. Paglalapat at pag-uugnay. Kumpletuhin ang talahanayan sa pamamagitan ng pagsulat kung paano nakakatulong ang programa ng bawat kagawaran sa iyo bilang isang mag-aaral. Sa unang kolum, makikita natin ang mga kagawaran. Ikalawang kolum ay ang programa. At ikatlong kolum ay kahalagahan sa akin bilang mag-aaral. Una ay DICT. Ang programa, Free Wi-Fi for All. Ikalawa, DPWH o Build, Build, Build. Ikatlo, DOTR, ang programa, Transportasyon sa Kalsada at Infrastruktura. At ang ikatlong kolum, ibigay ang kahalagahan ng mga ito sa iyo bilang isang mag-aaral. Sagutan natin ang paglalapat at pag-uugnay. Una, DICT. Programa, Free Wi-Fi for All. Kahalagahan sa akin bilang mag-aaral, madali akong makakapag-research at makakagamit ng online learning. Ikalawa, DPWH. Programa, Build, Build, Build. Kahalagahan sa akin bilang mag-aaral, magiging mas maayos ang daan papunta sa paaralan. At ikatlo, DOTR, programa, Transportasyon sa Kalsada at Infrastruktura. Kahalagahan sa akin bilang mag-aaral, mas mabilis at ligtas akong makakapunta sa eskwela. Ikatlong araw. Pabaong pagkatuto. Balikan natin ang ating mga natalakay mula sa ating nakaraang aralin. Ang bawat kamay ay tumutukoy sa bawat kagawaran na ating tinalakay sa nakalipas na linggo.
Ang bawat daliri sa kamay ay sumisimbolo sa mga programa na ibinigay ng kagawaran sa mga Pilipino. Balikan at magbigay ng maikling pagpapaliwanag sa mga programa at kung paano ito makakatulong sa mga Pilipino. Narito ang mga simbolo sa bawat kamay. Una, Department of Information and Communications Technology. Ikalawa, Department of Transportation o DOTR. At ikatlo, Department of Public Works and Highways o DPWH. Sagutan natin. Una ay ang Department of Information and Communications Technology. Programa, Free Wi-Fi for All. Paliwanag, layunin ng DICT na magbigay ng libreng internet access sa mga pampublikong lugar upang matulungan ang mga estudyante, guro at manggagawa na magkaroon ng mas madaling access sa information at komunikasyon. Ikalawa ay ang Department of Transportation o DOTR. Programa Build, Build, Build. Paliwanag, ang DOTR ay responsable sa pagpapabuti ng transportasyon sa bansa. Tinutulungan nito ang mga Pilipino sa pamamagitan ng paggawa ng mas maayos na kalsada, pampublikong sasakyan at infrastruktura para sa mas mabilis at ligtas na paglalakbay. Ikatlo ay ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Programa, Transportasyon sa Kalsada at Infrastruktura. Paliwanag, layunin ng programang ito na mapabilis ang pagtatayo ng mga tulay, kalsada, gusali at iba pang pampublikong infrastruktura. Nakakatulong ito sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming trabaho at pagpapadali ng biyahe sa iba't ibang lugar. Pagninilay sa pagkatuto. Ipaliwanag ang iyong sagot sa sumusunod na tanong. Una, ano ang maaaring mangyari sa ating bansa kung wala ang mga nabanggit na kagawaran? Ang sagot, kung wala ang DOTR, DPWH at DICT, magiging magulo at mahirap ang transportasyon, infrastruktura at komunikasyon sa ating bansa. Mawawalan ng maayos na kalsada, tulay at transportasyon, kaya't magiging mahirap ang biyahe ng mga tao at produkto. Mahihirapan din ang mga Pilipino sa pag-access ng impormasyon at teknolohiya kung wala ang DICT. Ikalawa, gaano kahalaga ang mga serbisyong pang-ekonomiya sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa at pang-infrastruktura? Ang sagot, napakahalaga ng mga serbisyong pang-ekonomiya dahil ito ang nagpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Ang mga infrastruktura tulad ng kalsada, tulay at internet connection ay tumutulong sa mas mabilis at epektibong kalakalan, trabaho at edukasyon. Kung maayos ang mga ito, mas maraming negosyo at trabaho ang malilikha, kaya't mas magiging maginhawa ang buhay ng mga Pilipino. Ikatlo, paano napapaunlad ng pamahalaan ang ekonomiya ng bansa?
Ang sagot, napapaunlad ng pamahalaan ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapagawa ng infrastruktura, pagpapabuti ng transportasyon at pagbibigay ng libreng internet upang mapadali ang komunikasyon at pag-aaral. Ang mga programang tulad ng Build, Build, Build ay lumilikha ng maraming trabaho at ang libreng Wi-Fi ay tumutulong sa edukasyon at negosyo. Ikaapat, sa iyong palagay, epektibo ba ang iba't ibang programa ng mga kagawaran na ating tinalakay upang matugunan ang mga hamon sa ating bansa? Ipaliwanag. Ang sagot, oo, epektibo ang mga programa dahil nakakatulong ang mga ito sa pagpapabuti ng infrastruktura, transportasyon at teknolohiya sa bansa. Halimbawa, dahil sa Build, 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 mas maraming kalsada at tulay ang nagawa, kaya't mas mabilis ang pagbiyahe ng mga tao at produkto. Ang free Wi-Fi for all naman ay tumutulong sa mga mag-aaral at manggagawa na magkaroon ng mas madaling akses sa impormasyon. Ikalima, ano sa iyong palagay ang pinaka-epektibong programa para sa ekonomiya at infrastruktura? Ang sagot, sa aking palagay, ang Build, Build, Build ang pinaka-epektibong programa dahil ito ay nakatulong sa pagpapagawa ng mga kalsada, tulay, paliparan at iba pang infrastruktura. Dahil dito, mas napapadali ang transportasyon at kalakalan na siyang mahalaga sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ikaapat na araw. Pagsusulit, piliin ang tamang sagot. Number 1, ano ang pangunahing mandato ng DICT? A. Pangangalaga sa mga kagubatan. B. Pagpapaunlad ng teknolohiyang impormasyon at komunikasyon. C. Pagpapatupad ng mga proyekto sa kalusugan. O D. Pangangasiwa ng mga pampublikong kalsada. Ang sagot ay letter B. Pagpapaunlad ng teknolohiyang impormasyon at komunikasyon. Number 2, ano ang layunin ng programang Free Wi-Fi for All ng DICT? A. Pagbibigay ng libreng pagkain sa mga mahihirap. B. Pagbibigay ng libreng edukasyon. C. Pagbibigay ng libreng akses sa internet sa mga pampublikong lugar. O D. Pagbibigay ng libreng pabahay. Ang sagot, letter C. Pagbibigay ng libreng akses sa internet sa mga pampublikong lugar. Number 3, alin sa mga sumusunod ang hindi layunin ng free Wi-Fi for all? A. Pagpapalago ng kaalaman. B. Pasiglahin ang ekonomikong pag-unlad. C. Pagpapabilis ng urban development. O D. Pagkakaroon ng akses sa online na pag-aaral. Ang sagot, letter C. Pagpapabilis ng urban development. Number 4. Saan pangunahing inilalagay ang mga libreng Wi-Fi hotspots ng DICT? A. Mga pribadong kumpanya. B. Mga pampublikong lugar.
C. Mga pribadong eskwelahan o D. Mga hotel at resorts? Ang sagot, letter B. Mga pampublikong lugar. Number 5. Ano ang layunin ng programang Free Wi-Fi for All para sa ekonomiya ng bansa? A. Palaguin ang sektor ng agrikultura. B. Magbigay ng karagdagang kita sa sektor ng turismo. C. Pasiglahin ang digital na ekonomiya. O D. Pagtataguyod ng renewable energy. Ang sagot ay letter C. Pasiglahin ang digital na ekonomiya. Number 6. Ano ang pangunahing mandato ng DPWH? A. Pagpapatayo ng mga paaralan. B. Pagdidisenyo, konstruksyon, at pagpapanatili ng mga pambansang kalsada at tulay. C. Pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. O D. Pangangalaga sa kalikasan. Ang sagot ay letter B. Pagdidisenyo, konstruksyon at pagpapanatili ng mga pambansang kalsada at tulay. Number 7. Ano ang pangunahing layunin ng programang Build, Build, Build o BBB? A. Pagpapabilis ng urban development. B. Pagpapadala ng Golden Age of Infrastructure sa Pilipinas. C. Pagpapalawak ng sektor ng agrikultura. O D. Pagtataguyod ng turismo. Ang sagot, letter B. Pagdadala ng Golden Age of Infrastructure sa Pilipinas. Number 8. Sa anong porsyento ng GDP target mapataas ang gastusin sa infrastruktura sa pagtatapos ng Administrasyong Duterte? A. 5.3%, B. 6.3%, C. 7.3%, o D. 8.3%. Ang sagot, letter C. 7.3%. Number 9. Ano ang layunin ng programang Build, Build, Build o BBB para sa ekonomiya ng bansa? A. Pagpapalago ng sektor ng IT. B. Pagtataguyod ng sustainable tourism. C. Pagtugon sa malaking kakulangan sa infrastruktura. O D. Pagpapalawak ng urban housing projects. Ang sagot ay letter C. Pagtugon sa malaking kakulangan sa infrastruktura. Number 10. Ano ang saklaw ng Build, Build, Build program? A. Pagtatayo ng mga bagong paaralan. B. Pagpapabilis ng gastusing pampublikong infrastruktura. C. Pagpapatupad ng mga batas ukol sa kalikasan. O D. Pagbibigay ng libreng edukasyon. Ang sagot,
Letter B, pagpapabilis ng gastusang pampublikong infrastruktura. Number 11, ano ang pangunahing mandato ng DOTR? A. Pagpapatupad ng mga proyekto sa kalusugan. B. Pagpapaunlad at regulasyon ng sistemang transportasyon at komunikasyon. C. Pagpapalago ng sektor ng agrikultura. O D. Pag-aalaga ng mga likas na yaman. Ang tamang sagot ay letter B, pagpapaunlad ng regulasyon ng sistemang transportasyon at komunikasyon. Number 12, alin sa mga sumusunod ang layunin ng programa ng DOTR para sa aviation at mga paliparan? A. Pagpapalago ng sektor ng agrikultura. B. Pagpapatayo ng mga bagong tulay. C. Pagpapabuti at pagpapalago ng antas ng mga kasalukuyang paliparan. O D. Pagpapabilis ng urban development. Ang sagot, letter C. Pagpapabuti at pagpapalago ng antas ng mga kasalukuyang paliparan. Number 13, ano ang target na haba ng mga linya ng riles sa bansa sa taong 2022? A. 1,000 kilometro. B. 1,500 kilometro. C. 1,900 kilometro. O D. 2,000 kilometro. Ang sagot, letter C. 1,900 kilometro. Number 14, ano ang layunin ng mga pagpapabuti at pagsulong sa mga pantalan sa bansa ng DOTR? A. Pagtataguyod ng sustainable tourism. B. Pagpapalago ng sektor ng agrikultura. C. Pagpapalakas ng konektibidad at mobilidad sa maritime. D. Pagpapaunlad ng urban housing projects. Ang tamang sagot ay letter C. Pagpapalakas ng konektibidad at mobilidad sa maritime. Number 15, ano ang layunin ng DOTR sa pagpapatayo ng mga intermodal na land port? A. Pagtataguyod ng renewable energy. B. Pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. C. Pagpapabuti ng kaligtasan at kahandaan ng mga terminal. O D. Pagpapalago ng sektor ng IT. Ang sagot, letter C. Pagpapabuti ng kaligtasan at kahandaan ng mga terminal. Number 16, anong sektor ang saklaw ng layunin ng DOTR na palawakin ang kasalukuyang haba ng mga linya ng riles? A. Aviation. B. Maritime. C. Riles. O D. Infrastruktura sa kalsada. Ang sagot, letter C. Riles. Number 17, anong programa ng DOTR ang may layuning pag-ugnayin ang bawat rehiyon ng bansa sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga paliparan?
A. Build, Build, Build. B. Aviation at Paliparan Program. C. Free Wi-Fi for All. Or D. Geohazard Assessment Program. Ang sagot ay letter B. Aviation at Paliparan Program. Number 18, ano ang pangunahing layunin ng DPWH sa pagpapanatili ng mga pambansang kalsada at tulay? A. Pagpapabilis ng urban development. B. Pagpapalago ng sektor ng IT. C. Pagtiyak sa kaligtasan at kahandaan ng mga daan. O D. Pagtataguyod ng sustainable tourism. Ang sagot, letter C. Pagtiyak sa kaligtasan at kahandaan ng mga daan. Number 19, alin sa mga sumusunod ang hindi bahagi ng top 10 priority programs ng DENR? A. Intensified Environmental Protection Clean Air. B. Scaling up of coastal and marine ecosystem. C. National Agriculture Program. Or D. Intensified Forest Protection and Anti-Illegal Logging. Ang sagot ay letter C. National Agriculture Program. Number 20, ano ang layunin ng mga programang pang-aviation ng DOTR? A. Pagpapabilis ng urban development. B. Pagpapalawak ng sektor ng agrikultura. C. Pagpapabuti at pagpapalago ng antas ng mga kasalukuyang paliparan. O D. Pagtataguyod ng renewable energy. Ang sagot ay letter C. Pagpapabuti at pagpapalago ng antas ng mga kasalukuyang paliparan. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.